Magandang umaga po, ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay nalalapit na po yung Biyernes Santo, yung alaala sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. May babasahin po ang inyong lingkod, pakinggan po ninyo sa Mateo 17:5. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Nirekomenda po ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na ang tinutukoy po niyang anak niya, si Jesus. Yung tinig nila mula sa langit, narinig nila ni Pedro, ay ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Nirekomenda po talaga na ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Si Jesus na ating pakinggan. Doon po sa noong matapos bautismuhan si Jesus ni John the Baptist, doon sa Mateo 3:16, pag-ahon po niya, may tinig din mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, balubos kong kinalulugdan." Ayun. Doon po sa John 12:28, may tinig din na mula sa langit. Noon nanalangin si Jesus na, "Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan." May sumagot naman mula sa langit. Sabi po na, "Niluwalhati ko na ito at muli kong luwalhatiin." Maraming tao noon po, ang nakakarinig ng mga iba, sabi, kumulog. Kasi ang boses ng Diyos, parang kulog. Mabasa po sa Old Testament. Siyempre, makapangyarihan yun. Hindi natin, huwag na natin pilitin, maunawaan natin. At sabi naman ng iba, nagsalita ang anghel. Sumagot si Jesus na, "Ang tinig na yon ay hindi para sa akin, hindi para sa inyo." So talagang pinagbilin talaga ng Diyos Ama sa atin. Sinulat mo sa Bible para sa panahon natin mababasa. So sundin talaga natin ang turo ni Jesus. Kaya nga po, mayroong nag-comment sa akin na, "Sino ka ba? Bakit ka nangaral?" Hindi po ko nangaral. Binasa ko ang mga turo ni Jesus, mga verse noon, at pinaliwanag ko naman ang mga talinghaga. Kasi kadalasan sa salita natin Panginoon, talinghaga. Kasi po, ang mga turo ni Jesus sa aklat ni Mateo hanggang bago magpahayag, aklat ni Judas, yan ang mga turo ni Jesus. Yung gawa po, gawa, Corinto, Roma, hanggang aklat ni Judas bago magpahayag, turo po yan ng mga alagad ni Jesus. Binilin po ni Jesus bago po siya, nung muli siyang nabuhay, di ba na Biyernes Santo po, namatay siya. Muling nabuhay si Jesus, bago siya umakyat sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Kung paano ako isinugo ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo." Kaya noong pag-akyat ng ating Panginoon sa langit, nagsimulang magturo ang kanyang mga alagad. Pero yung turo ng kanyang mga alagad, ang pinapangaral, yung turo ni Jesus. Kaya ang may karapatan pong mangaral, si Jesus at ang kanyang mga alagad. So, ang babasahin po, ang ating pamumuhay araw-araw, turo lang ni Jesus, hindi turo ng ninuman. Okay? Ipaliwanag lang po natin, basahin natin. Kung mayroon kang narinig na nagtuturo na hindi turo ni Jesus, hindi po galing sa Bible, sarili po niya yun. Hindi yun sa Diyos. Sarili niyang imbento. Gusto na niya sumikat, o hindi ko alam, hindi natin alam kung anong pakay niya, bakit siya kailangan na magpapabango sa publiko. Turo po ni Jesus. Ang mga alagad po niya, ang mga alagad ni Jesus, nung nagturo na, nung wala si Jesus, sinasabi na may mga antikristo ngayon. Ang ibig sabihin ng antikristo, nagtuturo po na hindi galing sa kanilang turo. Kasi ang turo ng mga alagad, turo ni Jesus. Yun lang po. Huwag tayong mangaral, basahin natin ang turo ni Jesus, ipaliwanag natin. Okay? Kapag ibang turo ang ating tinuturo, antikristo tayo. Sabi ng mga alagad niya. Ang sabi ng mga alagad ni Jesus po, ulitin ko, may mga naglilitawan ngayon antikristo. Ngayon, noong panahon pala nila, mayroon na. Anong ibig sabihin noon? Ang mga antikristo nagtuturo ng hindi galing sa turo ni Jesus. May kausap po ako na, "Chef Roy,
kung buklatin ko ang buong turo ni Jesus, New Testament, kwarto ko nga, hindi ko malinis. Mga kalat nga ng bahay ko, hindi ko maligpit. Ay, sige, tingnan mo sa computer, kung may turo ba si Jesus na purgatorio. Tingnan mo sa computer, kung may turo ba si Jesus na rosaryo. Tingnan mo sa computer, kung may turo ba si Jesus na kailangan mong manalangin ng sa napakahaba. Ang turo ni Jesus, alam na ng Diyos Ama ang inyong panalangin bago kayo humiling. Yan ang turo ni Jesus. Manalangin kayo sa pangalan ko, ihiling kayo sa Ama at ibibigay ng Ama. Okay? Kaya yung panalangin po ulit yung maghimaya ka mali. Ayaw ni Jesus yun. Kung ano-anong yung rosaryo po ang tinutukoy ko, wala po. Sa computer lang po tingnan kung ano pong yung pong sinasabi nila na pinanganak na makasalanan at siyan pa lang. Wala pong turo sis na gano'n. Ang mga bata pala, ang turo na yun sa mga bata, nasa mga bata, katulad ng mga bata, ang kaharian, ang nababagay sa kaharian Diyos, inosente sa kasalanan. Hindi po yung mag-isip bata ka para maligtas ka. Hindi po. Yung sabi ni Jesus, ang katulad ng mga bata, sila ang nababagay sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi po totoo yun na ang mga bata ay kailangan binyagan na namatay, magiging tiyanak. Ay pag lumaki na yung bata, saka palang magkakasala yun. Kasi mga pinabayaan ng magulang ngayon, binigyan ng cellphone, may mga board, halikan, yung mga kabastusan sa bahay. Kasi doon natuto ng pagkasala. Pero yung doon sa tiyan ng magulang natin, pagpanganak natin, wala pong nakasulat. Walang turo sa Jesus na pinanganak kang makasalanan. Yun po, inalungkat ng inyong lingkod at nakakatsak po na wala talaga. Ang tao hindi pinanganak ng makasalanan. Nasa tiyan ka pa lang, pag isisilang ka, wala ka pang kasalanan kasi wala ka kamanguang eh. Muli po inyong lingkod, si Ship Roy. Mga turo ng Jesus po sa Bible, wala pong ibang magtuturo.